kasi, ma, tumitigas na ng ulo. Tingnan niyo yung grades. Halos magtanda kuba-kuba ako sa trabaho. Tapos ayan ang ibibigay mo sa akin? Bagsak? Wow! Magsalita ang mayaman. Kung binilan mo na lang sana ako ng cellphone, edi sana wala kang nakitang bagsak dyan. At kung hindi ka rin tatanga-tanga at gumawa ka ng diskarte, edi sana puro matataas yan. Hindi lang naman cellphone yung dahilan eh. Diskarte, gamitin mo rin yung utak mo ha. Edi ikaw mag-aral. Ako pala eh. Oh, ma. Kamusta nga pala ang gamot nyo? Nga pala, ma. Bago ako umalis, ay ibibili muna kita ng gamot. Para naman sa susunod na buwan ay may iinumin kayo. Okay lang ako, anak. Ang mahalaga ay ang pag-aaral ng kapatid mo. Tsaka ikaw, huwag mo masyadong abusin ang sarili mo. Halos wala ka nang day off. Oh, ayan, nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Nga pala, di ba tapos na yung first semester nyo? Nasaan na yung cards mo? At saka, kamusta? May babayaran na naman ba sa school nyo? Aba, malamang. Tsaka ate, please lang. Yung cellphone na pinapabili ko, bilhin mo na. Nahihirapan na ako mag-aral. Tamo phone ko, basag-basag na. Eya, alam mo naman na ang dami ko pang iniipon para sa bahay. At saka mga gastusin dito. Hindi ko tinatanong yung pinaggagastusan mo. Ang sinasabi ko, yung cellphone. Eya, kahit cellphone ko sira na din. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko na lang ng paraan. Eya! Ang pagkain mo! Pasensya mo na yung kapatid mo. Nasanay kasi yan nung nabubuhay ang tatay mo. Lahat ng gusto niya, naibibigay. Hindi ko na alam sa batang yun, ma. Hindi na yata yun nakasanayan kay Papa. Matagal nang patay si Papa. At saka, Diyos ko, ugali niya na yata yun. Hindi ko nakakawalang gana. Pabayaan mo na at pagsasabihan ko na lang. Sige na, kumain ka na. Maya-maya magpahinga ka na. Sige na, kumain na kayo. Kapatid mo talaga.